Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SOA channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol po dito sa dinadamdam ni Chinita Princess at syempre ang tungkol dito sa super trending na huling gabi ng Di Alibay. Grabe, congratulations kina Kim and Paolo! Trending worldwide mga kakimpaw. Pero bago po tayo magsimula, syempre, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! So, welcome back po again mga ka-KP. And dumako naman tayo ngayon sa pagbabasa po ng komento na ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsupport at pagtutok sa ating pong mga balita. So, ang komento na napili natin na basahin ngayong gabi ay mula po rito kay Miss Everlasting. Sabi niya, "Hello Gandara, I'm a Kimpaw fan from USA and a loyal fan of Kim since she started. I watch Showtime because of Kim, but if Kim is not present, I turn it off. Now, I want to speak out on behalf of Kim. Many of us are educated with master's degree and doctoral. We understand what we hear and when we react. So when we stood our ground, it's not cheap. And we know what that term means. I want to ask Vice this question. If Kim was the one who forgot to mention your name, what you think you will do and what you feel? I know right away what's going to happen. Intentionally or not, harm has been done. Kim calls you mama and you call her anak. So in times like that, you don't forget your anak, right? There are several things that you or the show is being unfair to Kim. The current one was SDA. Both Kim and Anne were nominee, but Showtime only supporting to Anne, asking people to vote. But how about Kim? Why did you call their attention? Why Anne only? How about Kim? But we, the fans, rally for Kim and Paolo and made them win. Kim supported your movie by black screenings. How about you? You don't even mention and promoted My Love Will Make You Disappear in Showtime. But when it comes to your minions, you kept on promoting it even it's not good. Now, these are only few of the unfairness you did to Kim. But did you hear any word from Kim? No. But this time, she speak out for her fans. Vice, we are not like you. So stop hitting us. We know our ground. Being the leader of the show, you must be the peacemaker, not the warmonger. You kept on promoting peace and unity in Showtime, but what happened now? Grabe, napakahabang mensahe mga kakimpaw para sa naging issue. Tungkol sa My Love Will Make You Disappear, mga ka-KP, grabe yung promotion na ginawa ng mga fans, no? Kaya hindi rin maiwasan na hindi po magtampo. Kasi ramdam nila na parang fans lang yung nagpapaka-effort po. Yes, pinopromote naman po siya sa Showtime. Pero si Kim lang talaga yung nagpo-push mga ka-KP. Siyempre, movie niya yan, 'di ba? Pero iba pa rin daw kasi yung feeling kapag sa kanila mismo nang gagaling, ganyan. At saka wala rin pong pa-black screening sila kay Kim. Samantalang si Kim, every time na may mga movie sila, abay nagpapa-black screening talaga si Kimi for the support. Kahit sobrang daming ginagawa ni Kim Chiu, talaga may oras po siya para sa kanila. Yung ilan lang yun sa mga dinadamdam daw nila hinggil sa Showtime. Pero ayain nyo na mga kakimpaw kasi it's better to give than to receive. It's better na tayo na lang yung ginagawa nila ng ganyan kaysa sa tayo yung gumagawa ng mga
pangbubuli, mga kakimpaw, sa atin pong kapwa. Alam niyo naman, mas binibless ni Lord ang mabuting tao at hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Samantala, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan ang mga chika natin ngayong gabing ito, mga kakimpaw, na nasagap sa social media. So, pasensya na mga kakipi sa ngayon. Wala po tayong balita sa ASAP Australia dahil brown out. Wala kaming internet. So, nagbablog-vlog lang ako dito ng mga nakaraan nating update dahil yun yung mga nakaredy ko na mga kakimpaw. So, tinitipid ko din yung battery ko ngayon. So, after siguro mamayang gabi pa po o baka bukas pa po ako magkaroon ng update tungkol po sa ASAP Australia. Sa ngayon, ang pag-usapan po muna natin ay ang The Alibay. So, sinisikap ko talaga mga kakimpaw makapag-update sa inyo. So, ngayon, kahit ayan, naghihingalo na yung battery ko. Wala na nga pong internet, wala pa rin pong battery ang phone. Nais po natin i-congratulate si Kim and Paolo para po sa kanilang napakamatagumpay na series na The Alibay sapagkat trending worldwide, top number 1 worldwide ang The Alibay. Grabe, hanggang sa huling gabi ay tinutukan po ng mga tao, ng mga netizens ng Kim Paulanchas ang The Alibay. Well, kalat na naman na sa social media mga kakimpaw ang ending ng The Alibay. Yan itong nakaraan dahil advance nga po di ba sa I-Want. Pero tulad namin ng mga Team Free TV mga kakimpaw, talagang inabangan namin to. Grabe, super happy ng heart mga kakimpaw. Sobrang saya ng mga Kimpaulanchas dahil sa naging ending. Anyway, congratulations po pala kina Kim and Paolo kasi nga top 1 shows in the Philippines ang The Alibay sa I-Want. And number 1 din po or top 1 ang The Alibay outside the Philippines. So worldwide talaga mga kakimpaw na napakalakas din po natin sa ibang bansa. Napakalakas din po ng The Alibay sa ibang bansa. Kaya number 1 din po outside the Philippines ang The Alibay. Grabe naman nga yun. Tutok na tutok ang atin pong mga kakimpaulanchas abroad. Naalala ko yung binabato sa atin ng mga bashers mga kakimpaw tungkol sa The Alibay sa Prime Video. Sabi nila masyado daw natin pinagmamalaki ang The Alibay sa Prime Video. Konti lang naman daw ang may Prime dito sa atin sa Pinas. Di ba? Nakakaloka. So ngayon, 70 million views. So, kakaunti pa ba yun, mga kakimpaw? Naka 70 million views tayo sa Prime Video. Ngayon naman, sa I-Want. Baka mamaya ay may magsabi din, nakakaunti lang ang mayroon pong I-Want app dito sa atin. Kaya number 1 ang The Alibay. Naku, napaghahalataan na lang talaga sila, no? Na may mema sabi sa Kimpaw. Anyway, narito nga po ang post ng Dreamscape PH. Maraming salamat sa walang sawang suporta, pakikiisa at pagtutok mula simula hanggang sa huling laban para sa The Alibay ang buong katotohanan. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng intense at makasaysayang pagtatapos na ito. Maraming salamat mga kapamilya. Top trending topics, The Alibay finale airs tonight with Paolo Avellino's Award and OD in the Philippines and hashtag The Alibay unexpected ending number 2 in the Philippines. Yes, mga kakimpaw. So, eto po yun, no? Ito po yung sinasabi ng Dreamscape mga kakipi. Sa today's news, The Alibay finale airs tonight with an unexpected twist. Yan po kasi ang trending news sa X mga kakimpaw. Grabe. Sa entertainment po ha. Then, yung una kong check mga kakimpaw sa hashtag po natin, top 10. Number 10 po sa trending list ang Kimpaw. Kimpaw, The Alibay finale. Number 10 po yan sa X. Tapos, habang gumagabi, mga kakimpaw, after po, pagkatapos na po talaga ng The Alibay, ayan na po ang mga keyboard warriors. Kaya bigla po naging number 2, di ba? From 10, biglang naging number 2 ang The Alibay unexpected
ending. Grabe, napakalakas talaga. Yung puso, ang saya kasi ng puso ng mga Kimpaulandias after mapanood ng ending. Kaya ang bilis ng pag-akyat po ng trending ng Kimpao. Ito na lang inabutan ko mga kakipi kasi nag-brown out na eh. Ngayon, mamaya pang gabi darating yung aming kuryente. Anyway, ito pa yung post ng Dimscape from how it started to how it ended. What a twist. Hashtag The Alibay, unexpected ending. The Alibay ang buong katotohanan ang pagtatapos ngayong gabi 9:30 p.m. sa ABS-CBN, sa All TV 820, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at sa iWant. Buti naman po at may pag-promote po sila sa The Alibay at hindi po pinabayaan hanggang sa huli, mga kakimpaw. Hanggang sa huling episode. Napakalakas kasi ng The Alibay sa social media. Million views kaka-upload lang. 1 hour pa lang, 1M views na agad. Diba napakalakas, tas sasabihin nila, fluff ang The Alibay at ang Kimpao. Halatang hindi po nanonood. Samantala, sabi naman dito, beautiful shot scenes, K-drama levels. Congrats Pao sa pag-direct sa Canada scene. In fairness, inalagaan talaga cinematography sa buong series. These Cebu shots were outstanding. Kudos to all directors. Kimpao The Alibay finale. So, sino po dito ang mga tumutok kagabi mga kakimpaw para sa huling gabi ng The Alibay? Comment ka lang po kayo dyan sa baba. And hanggang dito lang po muna aking update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kas po muli sa susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi mga kakimpaw.